Isa pong Pinay nurse sa Saskatchewan ang bumili ng hindi po isang bahay lamang kundi isang buong apartment building. Paano nga ba ito nagawa ng kababayan? At ano ang nagtulak sa kanya na bilhin ang gusali? Narito ang report. 11 taong ding nawalay sa mga magulang si Fritzy Villegas. Nasa Pilipinas siya, nasa Canada naman ang kanyang ama't ina. Nang magtapos ng nursing sa Pilipinas, saka pa lamang siya nag-migrate sa Canada noong 2013. Pero habang pinoproseso ang kanyang nursing license, nag-double job muna si Fritzy, crew sa popular na coffee shop at sa kusina ng isang ospital. 4 na taon din ang kanyang hinintay bago naging registered nurse at makalipas ang 1 taon, bumili na siya ng bahay. Pero na-realize ko po, parang bibili ako ng property ko pero yung magulang ko nangungupahan pa rin. Parang hindi tama. So sa sarili ko pong desisyon, sabi ko po sa mami ko, parang why don't you bibigay ko sa inyo yung down payment na naipon ko para makabili kayo ng bahay. Tapos mag-iipon ulit ako. Nang mabili niya ang bahay para sa mga magulang, dito daw niya napagtanto na isang magandang negosyo pala ang real estate sa Canada. In 1 year, tumaas na po agad yung value. So ibig sabihin yun na yung sa akin na yun. Kasi equity ko na po yun. So parang kahit mag-ipon ako ng sweldo ko as a nurse or magtrabaho ako ng OT, I don't think na makakaipon ako ng 100,000 in 1 year. So doon ko po nakita yung potential po ng real estate. Ngayon, may 18 bahay ng pinauupahan ang Pinay nurse, kabilang ang isang buong apartment building. After a couple years, bumili rin po kami ng property po sa Calgary. Tapos the following year po, bumili din po kami ng property po dito sa Saskatchewan. And then last year po, bumili na po kami ng apartment building with 15 doors sa Edmonton, Alberta. Pero paano nga ba siya nakabili ng isang buong apartment building? Naghanap po ako ng coach na Canadian po. And doon ko po natutunan yung iba't iba pong strategy. And from there po, nakamit po ako ng mga iba't ibang, nag-build po ako ng network with friends. So yun po. So may kasosyo po kami. 4 po kami doon. Bumili po kami ng apartment building. Hindi nga daw siya makapaniwala na ang isang nurse na tulad niya makakabili ng isang malaking apartment building. Una ko pong marinig na apartment building, una pong tumatak sa isip ko, paano, like, hindi yun possible kasi doon nga ako tumira nung una ako dumating ng Canada, hindi yun mangyayari. Pero nung na-expose na po ako sa community ko ngayon, sa mga mentors ko po, na-realize ko it's all about our mindset. Nagtatrabaho pa rin naman bilang nurse si Villegas at maganda naman daw ang kanyang sahod. Pero bakit pinasok pa rin niya ang real estate? Kailangan kong maghanap ng paraan para hindi na ako mag-night shifts kasi baka bukas pagising ko, nagmo-move out na yung mga anak ko kasi magpapamilya na rin sila. So, ayoko pong ma-miss yung moment na gano'n na kumurap ka lang tapos ang lalaki na nila. Tapos, so gusto ko po mas maganda yung future nila. Napatunayan daw ni Fritzy na para sa mga nurse na tulad niya dito sa Canada, maraming iba pang oportunidad ang naghihintay. Pero alam natin na yung trabaho at yung oras na binibigay natin sa mga pasyente natin, sometimes nakakalimutan natin yung pamilya natin. Yun yung nasasacrifice natin. Pinaplano na ngayon ni Villegas ang pagbili ng iba pang apartment building sa bansa. At kung nagawa daw niya ang bagay na ito, hindi rin imposibleng mangyari sa iba pang kababayan dito sa Canada.